Hello guys, welcome to my YouTube channel and don't forget to subscribe para ma-update pa kayo sa ibang videos. Sa video na to gagawin natin, alamin natin kung paano ba mag-apply ng seasonal worker dito sa South Korea and anong mga requirements para maka-apply tayo dito sa South Korea as a seasonal worker. Ang seasonal worker kasi dito sa South Korea ay sa farming, sa fisheries. Yan kalimitan dito sa farming. Mas marami dito sa farming. Kasi ako dito sa fisheries ako napapunta. Parang madalang kami rito. Ilan lang kami Pinoy dito. Parang 11 lang kami Pinoy dito. Sa isla to, isang isla. Isla siya. 11 Pinoy lang kami dito. May napauwi pang 3. Tatlo nga yata. Parang ilan na lang kami dito. Wala na kami 10. Kami Pinoy dito. Kaya alamin natin kung paano mag-apply, anong requirements, at sa susunod na mga videos natin kung anong trabaho, kung paano ang trabaho dito sa South Korea. Paano mag-apply as a seasonal worker? Pwede kang dyan sa bawat munisipyo, sa bawat bayan o probinsya dyan sa Pilipinas. Kasi meron dyan silang programa na kumuha sila ng seasonal worker para dito sa South Korea. Sa mga munisipyo, pwede tayo magtanong. Meron kasing ibang bayan. Kalimitan kasi sa nabalitaan ako noon bago ako umalis sa Batangas. Halos lahat ng bayan sa Batangas meron sila. Dapat sila. Ako kasi sa Quezon. Sa Quezon parang wala akong nababalitaan na seasonal worker na nagpapalit sila ng seasonal worker. Kaya yung sa akin, pag-apply ng seasonal worker ay yung option 2. Ano ba yun? Yung option 2 natin. Dapat kasi meron kang kamag-anak, first cousin, kapatid, o basta kamag-anak na nakatira dito sa South Korea as Korean citizen, o nakapag-asawa sila ng Korean. Sila yung mag-a-apply sa'yo dito sa government ng Korea, sa City Hall. Papasok ng pangalan mo para kung kailangan nila ng seasonal worker, pwede kang ipasok, pwede kang tawagan, o pwede kang mag-apply. Yun yung option 2 natin. Yun yung pinakamadali. Kung may kamag-anak tayo na Korean citizen o makapag-asawa ng Korean, yan yung pinara makapasok tayo as a seasonal worker dito sa Korea. Naman, ano ba ang requirements pagkuha ng visa? Madali lang guys, pagkuha ng visa. Kailangan lang kompleto ang requirements mo. Ito yung visa application form na nadadownload naman siya sa Google. Pwede mo siyang search. Pwede mo siyang ipa-print sa visa application mo. May mga pipilapan doon. Madali lang yan sa visa application. Ang pangalawang requirements ay passport. Dapat kasi may passport ka talaga. Kasi kung wala kang passport, hindi ka makakalipad. Pwede kang lumipad. Hindi ka pwede lumipad na ikaw lang. Hindi ka dito sa Korea o sa ibang bansa, kahit saan man, kung wala kang passport, hindi ka makakaalis. Ayan ang importante. Yan ang pangalawa. Pangatlo, medical certificate. Mga clinic, hospital. Yan sa atin sa Pinas. Kinukuha lang dyan ay syphilis, yung sa AIDS, tsaka yung drug test, tsaka yung general check-up. General health check-up. Ayun yung importante. Medical health certificate, AIDS, syphilis, tsaka yung drug test. At tsaka yung certificate of TB or tuberculosis screen. Yung sa health certificate, sa AIDS, syphilis, at tsaka sa drug test, ito, wala siyang designated hospital. Kahit sa hospital ka, pwede ka magpa-check up yan. Pwede kang kumuha yan. Madali lang yan. At saka, mura lang yan. Mura lang ang bayad yan. Huwag kayong mag-alala sa mga
kung magkano, mura lang. Ito, importante itong sa tuberculosis. Ito kasi may designated hospital. Merong binibigay ang embassy na kung saan hospital ka lang pwedeng magpa-check sa tuberculosis. TB screening. Meron siya sa Manila Doctor Hospital. Meron din sa Lung Center at marami pang iba. Sa Luzon, Visayas, Mindanao meron sila. Kung saan yung designated hospital nila. Pero ako kasi dito sa Lung Center sa Manila. Diyan ako nagpa-check up. Mura lang guys. Kayang-kaya niya yan. Kung talagang desidido kayo mag-apply as seasonal worker sa South Korea. Kung nasa Pinas man kayo. Pangilan na ba tayo? Application form, passport, health certificate, yung TB screening, kailangan nyo rin ang NBI clearance. Kailangan niya sa embassy pagkuha nyo ng visa. At ang pang-anim, vaccination certificate. Sa Google siya, makukuha nyo siya sa Google. Search nyo lang yung Vaxxer. May pipila pa lang doon para makakuha kayo ng certificate. Ayan. Ayan guys, napakadali pagkuha ng visa. Pwede kayo pumunta sa embassy, kukuha ng visa, kompleto na yung requirements nyo, pwede nyo ipasa siya. Madali lang pagpunta nyo rin. Basta kompleto ang requirements nyo, 3 to 5 days makukuha nyo ng visa. And guys, kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment, sasagutin natin yan. Kung kaya natin sagutin. Basta follow nyo lang tong channel natin. May mga videos pa akong post para na requirements sa immigration. Ito naman. Kung ano naman ang requirements, ito importante. Kung may visa ka na, may kasunod pa yan na requirements para tayo makalabas ng Pinas. Magtrabaho tayo as a seasonal worker. At sunod na video pa natin, meron pa tayo kung ano bang trabaho, anong ginagawa dito as a seasonal worker. And guys, salamat and see you to my next video.